At tayo po tumayin lahat bilang pagbigalang salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating mga aral sa hapon ito, beloved co-preacher, Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, beloved ordained preacher, Brother Ben. Tayo po muna magkaisa po tumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise you. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilang isa namin minamahal ginagana para sa Evangelista, William Meda, and the Papa of God. Misa pa kami nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto ng aming banal gawang pinagpalat nilang isa sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patunay ka na sa amin sa tutuwin, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagsusumama, buong pagpakumabawa. Himihin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamit, kukulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawaran bawas sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, simple kamaraan, maintindihan, iniibig ng mga bago, mga datihan, mga bisita, mag-isaalang beloved works viewers. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hinders of downs, and I believe cast out from them and bind the power of darkness. And all Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At unagit sa lahat, ako muna nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklahan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Pastor Evangelist Melmeda, the end-time problem of God. We love so much po, mahal Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor Linsan Almeida. And greeting as well to all the beloved children, the whole Almeida family, at sa lahat po natin minamating iniibig na mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po natin iniibig na mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po nating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa Amerika, sa mga anak po, ni beloved Coach Minister Coach Latin, Amen, praise God. At sa lahat ating iniibig na mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan, nakantabi po sa ating pong banal na gawain, sa ating live streaming, magandang hapon and welcome to the Palm of God. Amen, praise the Lord. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, as a true children of our dearest Jesus Christ, we should not forget to give the highest thanksgivings to our loving God. We should always make known His deeds among all the people, to all nations in this world. So kinakailangan pong ipahayag po natin, mga inibig ko, yung dakilang kabutihan ng ating mga Panginoon sa ating mga buhay. Marapat natin sa pasalamatan, inibig ko. At lagi natin itong alalahanin. We always remember the marvelous works that He had done in our lives. Kaya kung ating mababasa ito po, magkasunod pong basahin. Dito po sa 1 Chronicles, chapter 16, chapter 8 up to 12, chapter 16, verses 8 up to 12, and Psalms 77, 11 up to 12. Kaya nilaman po. The first book of the Chronicles, chapter 16, from verse 8 up to verse 12. Give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works. Glory ye in His holy name, let the heart of them rejoice that seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Remember His marvelous works that He hath done, His wonders, and the judgments of His mouth. The book of Psalm, chapter 77, verses 11 and 12. I will remember the works of the Lord. Surely, I will remember the wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Gabi si po sa Tagalog. Dito po sa unang mga Kronikang Kapitulo 16, versikulo 8 hanggang 12. O kayo mga pasalamat sa Panginoon, magsitaw kayo sa Kanyang pangalan. Ipakilala niyo sa mga bayan ang Kanyang mga gawa. Magsiawit kayo sa Kanya. Magsiawit kayo sa mga pagpuri sa Kanya. Salitain niyo ang lahat niyang mga kamanghamangang gawa. Magpakaluwalhati kayo sa Kanyang banal na pangalan. Mga galak ang puso ninyong nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin niyo ang Panginoon at ang Kanyang lakas. Hanapin niyo ang Kanyang mukha na panagi.
alalahanin niyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginagawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga katulan ng kanyang bibig. Dito po maminamuhan sa awit 77, ang talata po ay 11 hanggang 12. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat alalahanin ko ang mga kababalaghan mo ng una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong mga gawa at magbumuni tungkol sa iyong mga gawa. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Ang mahal na panumagpala sa kanyang banal na salita. So napakaliwanag mga inibig ko, ng lahat ng mga anak ng Diyos ay kinakailangan na tayo po'y laging magpapasalamat, itatanyag natin ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Yung mabubuting gawa na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, ito po'y laging nating ipapahayag, ating laging babanggitin. Lagi nating bubulay-bulayin ang mga dakilang himala na ginawa ng Diyos sa ating buhay, kung paano po tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, at minsan pa natin pasalamatan ang ating dakilang sa buhay sapagkat ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo, yung totoong pastor ng ating kaluluwa, huling propeta ng ating pinakamamahal na kung saan sila po ang ginamit upang tayo po'y makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabing praise the Lord. At yan pong gagawin ng bawat isa sa atin. At yun po yung ginagawa ng banal gawa ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamamagitan ng ating pong live streaming, mga inibig ko, na ipapahayag natin yung mga kamangha-mangha, yung mga kagila-gilal sa gawa na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga inibig ko. Sa mga napakinggan natin, mga patuto kanina, talagang ikaw ay matuto at magagalak, mga inibig ko. Isipin mo ating mahal na kapatid, mga inibig ko, na kung saan ay ating beloved Brother Roy, isa natin manggagawa sa kahabagan ng Diyos sa lugar ng Japan, tumatakbo sa freeway, mga inibig ko, parang expressway sa atin, ng 160 km per hour, mga inibig ko. Isipin niyo po, gaano kabilis yun, mga inibig. Pagkatapos sumabog yung gulong sa harapan. Ito nangyari, mga inibig ko, bago sa pumunta dito. Sa mga ganung pagkakataon, mga inibig, usually, ang nangyayari po dyan ay nagtaturn-turtle yung mga sasakyan. Pero sa kanyang sasakyan, sa kadakilang kahabagan ng Diyos sa punong dalang at minamatgirikan ng pastor, ng pagsigaw niya ng Hallelujah, praise the Lord, ang himala ng ating mahal na panahon, sila po'y iginilid, mahinihibig, tinabi sila sa isang tabi, iniligtas ng ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! Yan po yung mga mga gawa na ginawa niya sa ating mga buhay, yung ating makaramdaman na pinagaling ng Diyos. Iniligtas tayo sa anumang kapahamakan. Kapatiran natin, napakinggan ko pa ito niya almost 15 years ago. Sila po'y naghukay ng malalim na balon. At meron po mga lalaking bato doon na ilagay na sa taas. At isang kasama niya doon na sinamampalad na natabig ng kanyang paa yung batong malaki. Siguro mga 20 kilos siguro ang bigat noon, ang iniibig ko. Tumama sa ulo sa ating kapatid na naghukay sa ilalim. Mga 12 feet na siguro yung lalim, ang iniibig ko. Isipin niyo po kung pagsabi ng may nahulog na bato, kahit hindi pa niya nakikita, nag-rebuke lang siya ng Hallelujah, praise the Lord. Pagtama sa kanyang ulo, mga inibig ko, talagang naramdaman niya yung merong parang nakakita nga, sabi niya, para saan daw nakakita ng isa, parang nawalan siya ng ulirat ng mga 3 segundo, mga inibig ko. Subalit nandun yung patnubay gabi ng ating mahal na Panginoon, yung kanyang ulo, iniligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imposible na ikaw ay hindi masugatan, mga inibig ko. Subalit sa kanya, mga inibig ko, walang nakitang sugat. Talagang patunay lamang ng Diyos natin ay nagligtas. Palakpakan po atin na sa buhay. At yung hindi kanyang anak, dahil magde-December ng mga panahon na yon, isipin niyo po ay naputukan ng labintador yung kanyang muka, tinamaan yung mata, mga iniibig ko. Ilang minuto lang, namagana ka agad yun, mga iniibig. At pinag-pray muna na, niliyan sila mga iniibig ko at talagang kinabukasan, hindi na-deform na yung muka, mga iniibig ko. Talagang halos hindi mo na siya makilala. At yung kanyang isang unsaved loved ones, na sabi niya, ipatingnan natin yan, patitingnan natin. So, sinamahan nila, mga inibig ko. At ang sabi ng doktor, kinakailangan ito pa operahan kaagad. Sapagkat hindi madadama yung kaliwang mata niya, mga inibig ko. So, balit yung ating mahal kapatid, silang mag-asawa, sila ay nanampalataya sa ating dakilang sa buhay, nag-ayuno sila ng 3 araw, mga inibig ko. So, sa madaling salita, nang sila dumalo ng overnight prayer meeting, ipinalihan sa ating minamat ginagara ng pastor, mga inibig ko. At dito, sa may Elias, mga inibig ko, at nung araw din ay Sabado na umaga,
ay dinala sa ospital at para linisan na lang kasi meron siyang parang mga madumi, mga inibig ko, saka may lumalabas na parang nana, mga inibig ko. Laking gulat ng doktor na nagsabi sa kanya na kailangan operahan ka agad. Nung makita mga inibig ko, ay wala namang sugat yung kanyang eyeball, manibig talagang intact, hindi ito'y iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At 3 araw lamang, manibig ko, ito po'y total healing ang pinagkaloob ng ating dagalang Diyos na buhay. So ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon pag tayo po'y lumalakad at sinasagawa natin ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na dito itinuro sa atin ng ating dear beloved President of the whole Almeida family na lumakad ng ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang katwiran upang tayo po'y patuloy na makapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang tayo magpapasalamat pag may mga pagkapala, pag dumarating ng mga problema, andyan ang kahirapan, mga karamdaman, hindi mo na magpapasalamat sa Diyos. Ang pagpupuri mo, dati mataas ang kamay mo, pag mamapalakpak ka na, pababa na. Hindi po mga inibig, kundi bagos. Patuloy nandun lagi yung ningas na patuloy natin pagpapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mga inibig ko, ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ipatuloy nating isasagawa ito, mga inibig ko. At lagi nating aalalahanin yung kanyang mga kamanghamanghang gawa at ito po'y ating ding ipahayag sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa lahat ng ating makakausap upang sila din po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dati hindi tayo marunong magpasalamat. Dati-dati mga inibig ko sa ating kinigasang reliyon, sect na denominasyon, hindi tayo tinuruan ng tamang pagpupuri, pagkapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paggising sa umaga, diretso na sa kusina, inom ka agad ng kape, diretso doon sa kanyang paboritong hayop, inibig ko. Ganun ang ginagawa ng panahon na yun, mga inibig ko. Subalit tayo itong pinagpala sapagkat tinuruan tayo ng tao ng Diyos kung paano tayo magpasalamat, magbigay pugay, magbigay luwalhati sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-rati sumisigaw tayo sa mga karamdaman, sa mga problema, dahil kasi dito sa bunga ng kasalanan na gawa natin, dumami ng dumami, may inibig ko. Na kung saan Biblia mismo nagsasabi, may inibig ko, nasabi dito sa book of Jeremiah, chapter 30, verse 15, kaya nilaman po. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 30, verse 15. Why criest thou for thy affliction? Why thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity? Because thy sins were increased. I have done these things unto thee. God bless you, Pastor God. Dito pa sa aklat ng Jeremias Kapitulo 30, ang talata ay 15. Bakit ka humihiyaw nang dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang kagamutan dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan. Sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo. Amen. God bless you. Everybody say praise the Lord. So ito po lang dahilan, mga inibig ko, kung bakit ang mga tao ay hindi makapagpasalamat sa Diyos bagkus ay sila'y sumisigaw, humihiyaw sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga problemang tinataglay, mga inibig ko, dahil sa nagawa nilang kasalanan na dumami ng dumami, mga inibig ko. Kaya ito ang bakit ang tao ay nagkaroon ng mga karamdaman, mga mabigat na problema. Mga kapatiran natin, mga inibig ko, na sila pa wala pa sa gawain ito sa kanilang mga patutuo. Lalo na yung mga nag-suffer ng mga psoriasis, mga inibig ko, marami, ilang mga kapatiran natin. Doon sa sukat, napakinggan ko yung kapatiran natin na sa tuwing siya ay magpapalit ng damit, mga inibig ko, pag alisin niya na yung kanyang t-shirt, sumasama yung langib ng sugat ng psoriasis, mga inibig ko, talagang siya humihiyaw, sumisigaw sa sakit at gusto niya rin magpatiwakal, mga inibig ko, sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Subalit bago dumating ang mga bagay na yun, meron tayong mga maiinit na kapatiran na sila po ay nahayuan at sila po ay nakadalo sa gawain, tinanggap nila ang ating mahal na Panginoon, tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos tumuhay. Simula ng kanilang tanggapin. Yung mga iba, may inibig ko, first day pa lang na nabaptismuhan, talagang naramdaman kaagad nila na wala na kaagad yung kanilang sugat, may inibig ko, natuyo kaagad, may inibig ko. Grabe yung pagkapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makikita natin, yung mga dakilang himala, yung mga kamanghamanghang gawa ng Diyos na dapat nating laging alalahanin, na laging nating bubulay-bulay, papasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, manibig ko. Kaya nga,
Ang sabi ng banal na kasulatan, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will withhold with them that walk uprightly. Sa lahat daw po mga inibig ko ng lumalakad na matuwid at sinasagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapan. Sabi dito sa Psalms 84 verses 11 and 12 mga inibig ko, na pag tayo po ay ang maglingkod ng buong katapatan, makakamtan po natin lagi ang lahat ng mga pagkapala mga inibig ko. Ang sabi dito sa Tagalog mga inibig na sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon na mahukbo, mamapalad ang tao na timitiwala sa iyo. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag tayo pinagtiwala at lumakad ng ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos sa buhay, hindi siya kailanman magkakait ng mabuting bagay sa bawat sa atin. Maglingkod ka lamang ng buong katapatan without any mental reservation but rather with open heart. Ibigay mo yung the best sa paglilingkod mo sa mga panahon at makikita mo mga inibig kung paano ang Diyos ay magpala mga inibig. Kaya mga inibig ko, kailangan sa ating paglilingkod ay 100% na pananampalataya. Ibigay natin ito mga inibig ko sapagkat tayo po nasa huling panahon na. Sapagkat kung ang pananampalataya urong sulong mga inibig ko, hindi manulugod ang ating dakilang Diyos sa buhay, minibig ko. Kaya sa lahat ng nagsisilakad na matuwid at hinasagawa ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, minibig ko, nakamtan nila yung mabubuting bagay, yung kagalingan ng karamdaman, yung pag-iingat, yung proteksyon, yung pagkapala kahit sa ating panahon na tayo sa COVID na nasa panahon pa rin tayo ng pandemya, minibig ko, sa COVID-19 na yan, ang mga anak ng Diyos ay nananatiling iniligtas, iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Maging sa mga kapatiran natin ng mga nasusunugan ng mga inibig ko ng mga bahay. At yan mismo naranasan ko rin. Doon sa lugar namin, sapagkat doon sa kapitbahay namin, mga inibig ko, nasunog isang palor doon. Kumalat na yung sunog hanggang sa likuran namin, mga inibig ko. Meron pa doon yung kapitbahay namin na doktora na mayroong silang natanggap na 25 boxes na galing pa sa Amerika, mga inibig, hindi pa nabubuksan. Nasunog yung bahay na yun. Katabi lamang namin yun, mga inibig ko. At yung bahay ng aking mother-in-law, mga inibig ko, dahil matandang bahay na po yun, mga inibig, talagang kahoy lang siya, pero talagang madali lang siyang masunog. Pero noong mga panahon na mga inibig ko, talagang ako'y wala nang magawa, mga inibig ko, sabi ko na lamang, hanap Panginoon. Kung kalooban mo na itong tahanan na ito ay masusunog, wala po akong magagawa. Pero sa iyong kapangyarihan, sa Panginoon dalang na aming minamat, ginagahan na pastor, evangelista, o may dami inibig ko, huwag mong pahintulot na masunog itong bahay namin. At tinaas ko aking kamay, mga inibig ko, at mismo yung aking brother-in-law, na nakakita sapagkat nandun sa semibubong, nagbubusan ng maraming tubig, mga inibig ko, nakita niya, sabi niya, nung habang ako nagsumisigaw ng hallelujah, praise the Lord sa ibaba, mga inibig ko, meron daw parang humarang na wall, na hindi makapasok yung apoy dito sa amin, mga inibig ko. Habang sumisigaw ko ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga inibig ko. So, sa madaling salita, may inibig ko, yung sunog po na yun ay dumating na yung mga bombero at napatay na po yung mga inibig ko. Kaya sabi niya, Kuya, ngayon ako naniniwala talaga ang Diyos yung totoo. Sabat kung hindi, yung bahay natin sunog na sigurado. Pero totoo, ang Diyos ay pinagalingan mo na meron kayong totoong pastor na nanalangin. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may inibig ko, kung tayo may nakapagpapasalamat sa ating mga Panginoon, hindi sa ganang atin, mga inibig ko, hindi sa ating kakayahan o kalakasan, kundi ang Diyos mismo ang nagbibigay nito upang tayo patuloy na makapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba sabi dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 12? Kanila man po. First book of Timothy, chapter 1, verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. God bless you, Pastor God. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya, nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Kaya napakaliwanag mga inibig ko, kung tayo man po ay nakapagpapasalamat, nagpagbibigay walhati sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi sa ganang atin, mga inibig ko. Parang tayo hindi makapagmalaki, mga inibig ko. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay nito, mga inibig ko. At ang Diyos din ang naglalagay
sa ating pong mga kinatatayan, anuman pong mga office natin, mga inibig ko sa church, mga inibig ko, member ka man, mangaral ka man, mangawit ka man, manunugtog ka man, mga inibig ko, ang Diyos po naglalagay, maging yung ating mga kakapatiran sa iba't ibang panig mundo, ang Diyos po naglalagay niya sa pamagitan ng beloved parents, the beloved children, mga inibig ko. Kaya kung ating pong pahalagahan yung pagkakatawag sa atin, na lagi nating pangangalangan, iingatan natin mga inibig ko, at itreso natin yung kaligtasan, patuloy tayong makapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya siya ang Diyos na nagpapalakas at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya kumakanta man natin ang lahat ng mga bagay, hindi ito saganang atin, dahil meron isang totoong propeta ng Diyos, totoong pastor natin kaluluwa, nananalangin araw-gabi, upang yung ating mga panalangin na daingay patuloy dinidinig ng ating dakilang Diyos na buhay. Nasabi pa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat po ng bagay na tayo po'y magpasalamat at lagi tayong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating pinakamamahal na Kristo, mga inibig ko. Ngayon ang tanong, mga inibig ko, bakit po ba ang mga tao, yung mga hindi naglingkod sa Diyos, mga inibig ko, hindi nila magpasalamat sa ating mahal na Panginoon, at may mga ilan-ilang Kristiyano din, na bakit hindi na nila magawang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay naitanong na rin sa akin minsan ng isa nating kapatiran. Sabi niya, Brad, hindi ko nagawang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na kapatid, maaari kung hindi mo magawang magpasalamat sa Diyos, maaari meron kang nagagawang mga bagay na hindi na kinilulugdan ng ating mahal na Panginoon. Maaaring binabalikan mo na yung dati mong ginagawa na wala ka pa sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya kailangan ayusin mo ang paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, ano po sabi dito sa Galatians chapter 5 verses 19 up to 21, kaya nilaman po. From the book of Galatians, chapter 5, verse 19 up to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like of that which I have tell you before, as I have told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdoms of God. The kingdom of God. Dito po sa Galatia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninugbugo, magkakalitan ng mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi ng hidwaang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito tungkol sa mga bagay ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Everlasting praise the Lord. At itong mga talatang ito, binasa ko sa kanya, mga kapatid. Bigla siyang umiyak. Sapagkat doon sa mga nabasa ko, meron siyang mga ginagawa. Kaya sabi niya, Brad, nagkasala ako sa mahal na Panginoon, kaya pala hindi na ako makadama ng kanyang banal na presensya. Kaya kailangan na ikaw ay lumakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, kapatid. Ibigay mo yung the best na paglilingkod mo sa Diyos. Kaya nga ito, pag ito, isa sa mga nabasa natin, mga ibig, na kung saan ay meron ka pang ginagawa, hindi mo talaga magagawang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ay hindi nananahan sa mga maruming vessel, mga ibig ko, kundi doon sa clean vessel siya mananahan, kaya habang meron kang nagagawa ng mga bagay na hindi kinulugdan ng Diyos, kailanman hindi mo magawang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, pag ikaw ay nagpakumbaba, aminin mo na kasala ka, magpakumbaba sa ating buhay. Saan siya ka na bagay, patawarin ka ng ating mahal na Panginoon, at imuli, ibabalik ng Diyos yung iyong gustong maramdaman na banal na espiritu ng ating dakilang sa buhay. Kaya may inibig ko, ito yung maging babala sa bawat sa atin.
Kaya kung minsan hindi na mo madama kaagad na matamis sa presensya ng ating mahal na Panginoon, ay meron tayong nagagawa ng mga bagay na hindi niya kinalulugdan. Subalit, pag tayo po'y maglingkod ng katapatan, yung turot aral ng beloved Honorable Pastor Evangelist Almed, the whole Almed family, makakamtan po natin yung mga blessing na ating inaasam. Ngayon, ano ang ipinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat natin gawin upang tayo patuloy na makapagpapasalamat, makapagpupuri at malagi natin maaalala ang mga kamanghamang gawa ng Diyos na buhay? Ano po dapat natin gawin, may inibig ko? Sabi ng banal kasulatan, create in me a clean heart. At ating pong basahin ito, magkasunod na po itong basahin sa Book of Psalms chapter 51 verses The book of Psalm chapter 51, verses 10 up to 12. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. The book of Psalm chapter 50, verse 14. 3. Offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, ang talata ay 10 hanggang 12. Likhan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. Dito po sa 50, mga awit 50, ang talata ay 14. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang pinagagawa ng Diyos ang dapat natin gawin upang tayo patuloy na makapagpapasalamat. Lagi natin maalala ang nakadakilang kabutihan ng Diyos na ating pong ihain, mga inibigo, na ating pong likhaan tayo ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ito'y panalangin ni David, mga inibig ko, na siya nagkasala, mga inibig ko. Panalangin niya na kung saan ay talagang lumayo ang banal espiritu sa kanya, subalit na siya ay nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa ating nagkalan sa buhay. Ang Diyos ay totoong mahabagin Diyos, mga inibig ko. At ito'y inilagay, mga inibig ko, upang maging babala sa bawat sa atin, na tayo po'y huwag nang magkasala pa, mga inibig ko. Na tayo laging lalakad ng ayon sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, na meron laging tapat na puso na naglilingkod sa ating nagkaroon sa buhay upang maisagawa natin ang lahat ng kanyang kahatulan, mga inibig ko, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness no one can see the Lord. Magtapat tayo sa pagbibigay, lagi tayo na nagpupuri, lagi tayong dumadalo, humahayo, nag-aayuno, lalo pa nalalapit ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan may harap natin ating puso na walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ihandog po natin ang ating taus-pusong pasasalamat sa Diyos at sundin natin. Gawin natin yung ating mga vows, kung ano man yung mga parat binibinitawan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa mo yung mga bagay na yan, mga inibig ko, meron pang pangako ang ating nagkaroon sa buhay. Huling talata, dito po sa Psalm chapter 50, verse 23, mga inibig ko, maganda na po mga umit, manunagtog. Awit 50:23. From the book of Psalms, chapter 50, verse 23. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright, I will shew the salvation of God. God bless you, Pastor Tagalog. Ito po sa mga awit kapitulo 50, versikulo 23. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. At sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord!
Kaya sa ating pong paghahandog ng ating pasasalamat, pagwalhati, pagdakila, pagpupuri sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo na pinagpupunan mga biyaya, ating pong itong isa sa ayos, mainibig ko. Sa ating pagpupuri, mainibig ko, hindi lamang basta tapusin mo yung oras mo, kundi damahin mo ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating aayusin yung ating pakipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos na buhay. Sapagkat pag inaayos po natin ang ating pagpupuri, pag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon, mainibig ko, yung unang awit pa lamang natin, mainibig, maramdaman mo kaagad yung matamis sa presensya ng Diyos. Ano ba siya, praise the Lord? Kahit dito sa ating gawain, hindi ka uuwi na empty, mga inibig ko. Punong-puno ka ng grabing kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa mo yan, kapatid, na inaayos natin ating pagpupuri sa Diyos, ating pakipag-ulan sa Kanya, ipakikita pa niya ang pagliligtas sa bawat sa atin. Napakinggan natin, mga kapatiran natin, binundol ng mga sasakyan, mga inibig ko, mga babagsak na mga aeroplano, sa mga barko, mga inibig ko, ipinakita ng Diyos ang pagliligtas, mga inibig ko. Lahat tayo totoong pinagpala na ating mga napanoon. Kaya marapat lamang nating alalahanin, bulay-bulayin ang dakilang kabutihan ng Diyos. Lagi nating papasalamatan at ipagsasabi ang lahat ng mga kabutihan natin mahal na Panginoon, plus yung kanyang pangako sa atin, buhay na walang di po sa araw ng bukas. Tanggapin niyo po ng forma na ating mahal na Panginoon at sansak na bagay. Isang araw, pagkatapos ito, magagawa na rin yung pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Habang tayo maawit, habang ako binibigay mo pataon sa ating beloved co-preacher, Brother Joey. It is good to give thanks to the Brother Hill Cruz. Lord Amen. and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord, thy thoughts are very deep. How great are thy works, how great are thy works, and how great are thy works, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, magtaas ng asahan sa umaga at sa gabi, ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapangan. Yes, may hallelujah. Sa sayo ng lautaan kuyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyo.
ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala siyang katulad, mga minamahal ko. Kaya sa tuwing ating panambahan, nagagalak tayo. Nawawala ang kalungkutan. Yung luhang pumapatak sa atin ay luha ng kagalakan. Kung bakit mo kami tinawag sa banal na gawain na ito? O Diyos, nagpapasalamat kami sa kamangamangang gawa mo, O Diyos, tunay ka nga. At maraming salamat sa panalangin ng propeta mo sa huling panahon. Maraming salamat, O Diyos, na lahat ng pagpapala ay nakamtan namin. For thine is the kingdom and the power forever and ever, O Diyos. Maraming salamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Dakila ka, O Diyos, hallelujah. Dakila ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat pong sumigaw ng Praise the Lord. Sa ating minamahal mga bisita, mga baguhan, pakibaba mo na po yung mga kamay. Hallelujah. Sa ating live broadcast viewers, sa lahat po ng ating mga bisita, hallelujah. Kayo po ay lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil ang Diyos mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na banal na gawain. Kayo po ang saksi kung papaano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat buhay ng tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyo narinig ang mga buhay na patotoo na kanyang mga dakilang tanda at kababalaghan at himala na katuparan na ipinangako ng Diyos sa kanyang banal na salita. Kung ibigay mo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw rin ay pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit
at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Yung bautismo sa tubig upang lubos na mapatawad ang iyong kasalanan, kayo'y magiging banal. Isasagawa po natin yan sa ating banal na gawain kung saan man po kayo dako outreaches, sa ating live webcast viewers, mga minamahal ko, huwag kayong lumisan na hindi na bautiswan upang mapatawad daw po ang ating mga kasalanan. At yung pang-apat, ang Diyos mismo, kapag ikaw ay banal na, siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sinasabi po sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin niyo siya bilang Diyos, Hari ng inyong buhay. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, sumunod po sa panalangin ito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy po nakataas ang iyong mga kamay, makipag-ugnayan at kami naman po ang mananalangin para po sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet, salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yung naisagawa, pananampalataya at pagsisisi kasalanan. Kayo po'y magpabautismo. Huwag po kayong lumisan na hindi nabautismuan sa tubig sa pangalan ni Jesus para sa lubos na kapatawaran ng inyong kasalanan. At mga mahal, magpapatuloy po tayo. Ito po yung simula, yung tapat yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, at isang araw, anytime from now, siya naman ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isa sa inyo. Sa ating pagpapatuloy, lalago ang ating pananampalataya at lahat ng ating mga panalangin abot po
at tutugunin ng ating dakilang Diyos. Pagagalingin ang iyong karamdaman, magbabago ang iyong buhay, yung katiyakan pa sa buhay na walang hanggan. Ito po ay napakaganda. This is the best thing that ever happened to you. Kaya i-share nyo rin po sa inyong mga loved ones, yung mga unsaved loved ones, mga kaibigan, ipatutuon nyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpatuloy po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ay dadako na po, prayer for the sick, sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Hallelujah. Tayo po magkaisang lumalangin, maminamahal. Panalangin na ay kasamang pananampalataya ng lahat ng ating mga dalangin, tugunin ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaanan. Magsisip po muna tayo, maminamahal. Mapagpala pa namin Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pangungunang panalangin ng aming kagalang-galang na mahal na Pastor Evangelist Walde Estrada Almeda, your end-time prophet. Kami po humihin ng kapatawaran, nagpapakumbaba at nagsisising lubos, mahal na Panginoon, sa kami nasumpungan sa lahat ng aming pagkakasala sa iyo. Mahal, patawarin po ang bautisa sa amin at tulungan mo kami sa katuparan po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa sa kilang araw ng pagbabalik at magamit po rin po kami, mahal na Panginoon, bilang ilaw at asin sa libutan ito habang kami nag-antay sa kilang araw na yan aming katubusan, magamit po sa pagligtas po ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon, sa pangunguna po ng amin na mga magulang, sino beloved children, at lubos ang aming pasalamat, dakilang pasasalamat aming ilaalay sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga nagsugo ka ng totoo mong propeta, malapay namin ginigal, malapastor, together, beloved Mama Dear, beloved children, malapay, nangaral ang buong katotohanan, malapanginoon, laki pa dakilang sakripisyo, kaya narito kami lubos mong pinagpala, malapanginoon, sa lahat ng bagay, at tiyak kami sa buhay na walang hanggan, at kahit ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay, amin naman ginigal, malapastor, and all the beloved children, ay higit pa sa kayamanan ng buong mundo, malapanginoon, upang patuloy na ipapangaral ang buong katotohanan, hanggang sa pagbabalik, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mami naman, ilehans po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ating kagalang-galang, mahal na Pastor, naglehans po sa atin, sa ating mga loved ones, sa lahat, mga kapatiran, sa buong mundo, mami naman, ikas out po natin lahat sa mga espiritu ng karamdaman, problema, obisyon, sa pangalan ni Jesus, demons of infirmities, diseases, problems, vices, demonyo ng karamdaman, cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, COVID-19, drug addiction, problems, marital problems, spiritual problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, and glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed, prophesy, stop right away, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon, at pasalamatan natin ang katuparan ng lahat ng ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, galing sa ating mga puso, a million times siya na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, sabay-sabay po tayo, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. And we love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Puri ng ating mahal na Panginoon. God bless you po, my Lord.